Akala ko, ang pag-ibig niya ay totoo, tulad ng pundasyon ng aming bahay na pinaghirapan. Ngunit nang lihim niyang ibenta ang lupa't bahay, habang ang biyenan ko ay ngingiti-ngiti lamang, tila isang kidlat ang tumama sa akin. Ang pamana ng pamilya ko, ipinagkanulo. Ang sakit ay humigit pa sa anumang sugat. Akala nila, tapos na ang laban, ngunit ngayon palang nagsisimula ang totoong kwento. Ako si Amelia Santos. 50 taong gulang na ako. Sa 20 taon ng aking buhay, 12 sa mga taong iyon ay inilaan ko sa pagiging asawa ni Marco Ramirez. Ang aking asawa, si Marco, ay isang matagumpay na negosyante. Mayroon kaming magandang buhay, isang malaking bahay sa tabi ng Pasig River, at tila walang problema. Tila lang. Ang tanging kulang sa amin ay ang boses ng isang bata, ngunit napakababaw na dahilan iyon para hindi maging masaya, hindi ba? Akala ko noon. Isang araw. Ito ang araw na nagsimula ang lahat. Ipinagpaalam ako ni Marco sa paliparan. Nakangiti siya. Yakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Magpakatatag ka sa bahay ng 1 taon, mahal, bulong niya. Ang biyaheng ito ay para sa ating kinabukasan, para sa pamilya natin. Ang proyektong kalsada at tulay sa Alemanya ngayon ay napakahalaga. Kapag natapos ito, magkakaroon ako ng pagkakataong umakyat bilang regional director. Kung gayon, wala na tayong poproblemahin pa. Inabot niya sa akin ang isang bagong credit card at isang sako ng 3 milyong piso. Para ito sa uling, sa diapers ni Mama at sa mga gasto sa bahay. Si Mama, paralisado ang kalahati ng katawan at mahirap ang ugali. Subukan mong maging pasensyosa, dagdag pa niya. Kahit may time difference, susubukan kong tumawag madalas. Tumango lang ako. Pinigilan ko ang mga luhang kumukulo sa aking mga mata. Pinisil ko ang card sa aking kamay, tila kapit na kapit ako sa kanyang pangako. Hinalikan niya ako sa noo. Isang mabilis na halik. Ngunit sapat na para pigilan ang aking puso. Tumalikod siya at tumawid sa security gate. Ang kanyang matangkad na silweta ay dahan-dahang nawala sa gitna ng maraming tao. Hindi ko alam. Hindi ko pa noon nakikita ang lamig sa kanyang mga mata. Sa totoo lang. Bago siya umalis, sinabi niya na iiwan niya ang kanyang itim na Mercedes-Benz na may plate number 88 sa garahe ng matalik niyang kaibigan na si Alberto para alagaan. Sabi niya, kung iwan lang sa bahay at hindi gagamitin, masisira lang ito at hahad lang sa hardin. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aming malaki at malungkot na villa sa tabi ng Pasig River. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang buntong hininga ng gabi. Ang bahay na ito, dating ipinagmamalaki namin. Bunga ng aming pawis at luha noong kabataan. Ngayon, wala ang init ng lalaking haligi ng tahanan, tila napakalaki nito at napakalamig. Si Aling Carmen, ang aking biyenan, ay nasa kanyang silid sa unang palapag. Ang kanyang patuloy na paghilik ay halo-halo sa kanyang mga pagdaing dahil sa pananakit ng buto. 3 buwan na ang nakalipas nang siya ay atakehin sa stroke na nagparalisa sa kanyang kaliwang bahagi. Ang lahat ng kanyang pang-araw-araw na gawain ay nakasalalay sa akin at sa part-time na tagalinis. Nakita ko siyang hindi mapakali at hirap matulog. Naisip kong patugtugin siya ng mga kundiman songs, tulad ng dati. Naalala ko ang lumang tablet na ginagamit ni Marco para magbasa ng balita at iniwan niya para aliwin ang kanyang ina. Hinanap ko ito sa drawer ng sala. May baterya pa ang tablet. Binuksan ko ang screen. Naisip kong mag-YouTube nang aksidente kong madampian ang icon ng Find Gigi na hugis radar na kulay berde. Ako at si Marco, pareho kaming gumagamit ng parehong iCloud account simula pa. Ang ugaling iyon ay hindi nagbago dahil bulag kaming nagtitiwala sa isa't isa. Lumabas ang mapa. Ang isang kumikislap na asul na tuldok. Ito ang aking device nasa bahay. At isa pang berdeng tuldok, ang iPhone ni Marco ay gumagalaw.
Ang normal sana, sa mga oras na ito, ay nasa eroplano na si Marco. Naka-airplane mode o patay ang telepono niya. Kaya hindi sana mag-a-update ang lokasyon o ipapakita ang huling lokasyon niya sa paliparan. Ngunit hindi. Naka-on pa rin ang berdeng tuldok at hindi ito nasa paliparan. Hindi rin ito nasa international. Kumabog ang aking puso. Nalamigan ang aking likod. Kinuskus ko ang aking mga mata. Pinalaki ko ang mapa, sinasabing baka nagluloko lang ang lokasyon, o mahina ang network kaya mali ang posisyon. Ngunit kahit ilang beses kong i-refresh ang pahina, ang berdeng tuldok ay nananatiling hindi gumagalaw. Nakapako sa isang lugar na halos 40 kilometro mula sa bahay. Isang bagong residential area sa labas ng lungsod. At higit sa lahat, ang lokasyon ay tumpak na tumuturo sa isang internasyonal na maternity clinic. Isa sa pinakamahal sa Metro Manila. Ang eroplanong may code na Vigistu. Lumipad na sa screen. Dala ang mga pag-asa ko para sa isang asawang lumilipad sa Europa upang bumuo ng kinabukasan. Ngunit ang aking asawa, na dapat ay nasa flight na iyon, ay naglalabas ng signal mula sa maternity ward ng isang lokal na ospital. Nang gabing iyon, nanatili akong hindi gumagalaw sa sofa. Hawak-hawak ang ipad hanggang sa pumuti ang aking mga buko ng daliri. Sa labas, patuloy ang pagpatak ng ulan. At ang hangin ay sumisipol sa siwang ng pinto, parang mapanuyang tawa ng tadhana. Sa huli, ang satellite ba ang may problema? Ang teknolohiya ba? O ang aking buhay na ang mali ang direksyon? Libo-libong dahilan ang pumasok sa aking isip upang bigyang katwiran ang aking asawa. Baka nakalimutan niya ang isang device sa kotse ng kaibigan. Baka hindi siya nakasakay sa eroplano dahil sa isang aberya. Ngunit ang intuwisyon ng isang babae. Ang kakilakilabot na intuwisyon na lagi kong sinubukang baliwalain. Sumisigaw ng isa pang hubad na katotohanan. Sino ka ba talaga, Marco? Pagkatapos ng gabing iyon, ang bahay ay naging isang malaking entablado. At ako, kasama ang aking biyenan, ay gumanap na parang normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti at sa likod ng bawat pag-uusap, may laso na gumagapang. Ang katotohanan ay isang multo na nagpaparamdam sa bawat sulok ng aming tahanan. Patuloy akong nagmamasid, tahimik na kinokolekta ang bawat piraso ng kasinungalingan ni Marco. Isang umaga, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Nasa Alemanya na raw siya, ligtas at maayos. Nagpadala siya ng litrato, isang tasa ng kape sa ibabaw ng mesang gawa sa kahoy. Sa labas ng bintana, malabo ang tanawin at basa ang mga batong kalsada, tunay na itsurang Europeo. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Ginamit ko ang aking mga daliri upang palakihin ang larawan. At doon, sa kintab ng tasang porselana, isang maliit na refleksyon ang naglantad sa lahat. Isang saksakan ng kuryente. Isang saksakang dito lang sa Pilipinas makikita. Hindi sa Alemanya. Napatitig ako, hindi sa gulat, kundi sa katiyakan. Ang pandarayan niya ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kinausap ko si Aling Carmen habang hinahanda ko ang kanyang mga gamot. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang rayuma, sa kanyang pag-iisa. Tinanong ko siya kung sino ang mga kasama ni Marco sa paglalakbay. Bigla ang kanyang mukha ay umasim. Naging iritable siya at umiwas ng tingin. Ang kanyang pag-iwas ay isang malakas na dagundong sa aking pandinig, isang pahiwatig na alam niya ang lahat. Nakasabwat siya sa panloloko ng kanyang anak. Ang sakit ay dumoble dahil sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na pag-iisa. Hindi ko na kayaang maghintay. Kailangan kong malaman ang katotohanan gamit ang sarili kong mga mata. Kinuha ko ang susi ng aking lumang scooter, ang kasama ko mula pa noong kolehiyo. Dinala ako nito sa isang lugar sa labas ng syudad. Isang mamahaling subdibisyon kung saan nakatayo ang isang pribadong maternity clinic. At doon, sa paradahan, nakita ko ito.
Ang itim na Mercedes-Benz ni Marco na may plakang nagtatapos sa numerong 88. Ang sasakyang sinabi niyang nasa garahe lamang ng kanyang kaibigan. Ngunit ang mas dumurog sa aking puso ay ang nakita ko sa upuan sa tabi ng driver. Isang maliit na unan na kulay rosas na may disenyo ng pusa. Isang bagay na hinding-hindi magiging akin o kay Marco. Dahan-dahan akong pumasok sa klinika. Ang hangin ay amoy mamahaling langis, hindi amoy gamot ng ospital. Sinundan ko ang katahimikan patungo sa section. Sa isang silid na may numerong 305, bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip ako. Ang eksenang tumambad sa akin ay parang isang patalim na direktang itinarak sa aking dibdib. Naroon si Marco, buong paglalambing na sinusubuan ng hiniwang mansanas si Sofia Garcia. Malaki na ang tiyan ni Sofia, at ang mga mata ni Marco ay puno ng pagsamba, isang uri ng pagtingin na kailanman ay hindi niya naibigay sa akin. Narinig ko ang boses ni Sofia, nagrereklamo. Ayaw niya raw ng mansanas, gusto niya ng sabaw ng lamang dagat. At sa kanya sinabi ang mga salitang tuluyang pumatay sa aking pagkatao. Ang sabi niya, hindi alam ng matandang babae na nandito ka, nakasama mo ang anak natin. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Tinawag niya akong tanga. Ipinagyabang niya na binigyan niya ako ng 3 milyong piso para manatili akong abala sa pag-aalaga kay Aling Carmen. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay napuno. Hindi ng luha, kundi ng galit at pagkasuklam. Ang Amelia na kanilang kilala, ang tanga at sunod-sunurang asawa, ay namatay na sa labas ng pinto ng silid bilang 305. Nagmaneho ako palabas ng ospital. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit ang aking isip ay nagsimulang luminaw. Sa isang nakakatakot na paraan. Hindi ako agad umuwi. Sa halip, huminto ako sa isang tahimik na coffee shop. Nakatago sa isang eskinita. At pinili ko ang pinakamadilim na sulok upang umupo. Kinuha ko ang aking telepono. At dinyal ang numero ni Mang Tony. Isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Na ngayon ay nagpapatakbo ng isang pribadong ahensya ng detective at serbisyo sa cybersecurity. Napansin ni Mang Tony ang panginginig ng aking boses. Ngunit hindi siya gaanong nagtanong. Sinabi lang niya sa akin na ipadala ko sa kanya ang lokasyon at kinakailangang impormasyon. At siya na ang bahala. Ipinadala ko sa kanya ang plate number ng kotse. Ang numero ng telepono. At ang address ng klinik na kararating ko lang. Lihim kong hinahangad na ang nakita ko ay isa lamang masamang panaginip. Nang magtatakip silim. Habang nakaupo ako ng tuliro. Tinitingnan ang mga patak ng itim na kape na bumababa sa ilalim ng tasa. Nag-vibrate ang aking telepono. Nag-aanunsyo ng isang bagong email. Maikli ang subject. Dossier numero 1. Urgent. Ang nagpadala ay si Mang Tony. Huminga ako ng malalim. At ang nanginginig kong daliri ay dumampi sa screen. Mabilis na na-download ang kalakip na file. Sa harap ng aking mga mata, lumabas ang isang serye ng mga larawan at detalyadong impormasyon na nagpatindig ng balahibo ko. Hindi lang ito isang simpleng affair. Nagtayo si Marco ng pangalawang buhay. Isang kumpletong pamilya. Sa likod ko. Sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa ulat ni Mang Tony. Nagrenta si Marco ng isang luxury apartment sa pinaka-eksklusibong lugar ng Metro Manila para kay Sofia. 2 taon na ang nakakaraan. Ito ang parehong apartment complex na pinangarap kong lipatan. Dahil sa magandang seguridad at mga berdeng lugar nito. Ngunit tumanggi si Marco. Sabi niya, masyadong mataas ang bayad sa komunidad. At sayang lang ang pera. Lumabas na hindi siya nag-aalala sa paggastos. Ayaw lang niya gumasto sa akin. Ang kontrata sa pagrenta ay nakapangalan kay Marco. May tagal na 5 taon. At binayaran ng buo bawat 6 na buwan.
Bukod pa rito, may mga bank transaction statement mula sa isang secondary account. Na ang pagkakaroon nito ay hindi ko alam. Bawat buwan, sa ika-15, regular na naglilipat si Marco ng 300,000 piso sa account ni Sofia. Na may konsepto. Para sa mga gastusin. Ang halagang 300,000 piso. Sumasayaw sa aking mga mata. Pinaglalaruan ang 3 milyong piso na ibinigay niya sa akin. Upang alagaan ang buong pamilya sa loob ng 1 taon. Sa akin. Binibilang niya ang bawat sentimo ng grocery. Bawat kahon ng gamot para sa kanyang ina. Ngunit sa kanyang kabit. Gumagasto siya ng walang pag-iisip. Nag-slide ako upang tingnan ang mga larawang kinuha ng detective. Sa mga larawan, si Marco. Naka-shorts at t-shirt. May dalang shopping basket kasama si Sofia sa supermarket sa ilalim ng gusali. Nakangiti siya. At masayang nakikipag-usap. Itinuturo ang gulayan. Mayroon siyang relax na hitsura ng isang pamilyadong tao. Na nag-enjoy sa simpleng kaligayahan. May larawan sila na pumipili ng mga gamit ng sanggol sa isang maternity store. Hawak ni Marco ang isang peres ng maliliit na sapatos. Tinitingnan ang mga ito ng may nagniningning na mga mata. Napuno ng kagalakan. Isa pang larawan ang nagpakita sa kanya na tinatalian ang sintas ng sapatos ni Sofia. Na nahihirapan yumuko dahil sa kanyang advanced na pagbubuntis. Isang malambing na kilos. Na nang malinsad ang aking paa at mamaga. Binigyan niya lang ako ng bote ng ointment. Sinasabi sa akin na imasahe ko na lang mag-isa. Sa mga araw na sinasabi niyang nagtatrabaho siya ng late. Nagbiyahe para sa negosyo. O umiinom kasama ang mga kliyente. Lumabas na ito ang mga araw na bumabalik siya sa apartment na iyon. Kung saan naghihintay ang mainit na pagkain. At isang bata at magandang kabit. Isinara ko ang aking laptop. Pakiramdam ko ay may sumisipsip ng lahat ng hangin sa aking dibdib. Ang pagtataksil na ito. Hindi lang pisikal. Ito ay nakaugat ng malalim sa kaluluwa. Sa bawat sulok ng aking buhay. Dinadaya niya ako ng sistematiko. Nang may katalinuhan at kalupitan. Sa loob ng 2 mahabang taon. Naalala ko ang mga pagkakataong nag-ipon ako at nagutom. Para lang mabilhan siya ng branded na damit. Habang ako. Nagsusuot ng parehong lumang damit. Paulit-ulit. Naalala ko ang mga gabing nagpupuyat ako. Nag-aalala ng sinasabi niyang nasa business trip. Natatakot na baka hindi siya kumain ng maayos. Ang lahat ng aking atensyon at sakripisyo ay naging biro. Isang patetikong kabaliwan. Tumunog muli ang telepono. Pinutol ang aking mapait na pag-iisip. Si Mang Tony. Ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. At puno ng pag-aalala. Amelia, ipapadala ko sa iyo ang isa pang file. Ito ay mas mahalaga. Sinuri ko ang kasaysayan ng transaksyon. At ilang email sa trabaho ni Marco. Kailangan mong manatiling kalmado. Hindi lang ito isang infidelity. May kinalaman ito sa mga legal na usapin at ari-arian. Pinisil ko ang telepono. Ang aking boses ay malamig. Ngunit matatag. Ipadala mo. Kakayanin ko. Ano pa ba ang masasakit ngayon? Ngunit mali ako. Ang puso ng tao ay mas masalimuot kaysa sa aking naisip. At ang malapit ng ihayag ay mas kakilakilabot kaysa sa pagbabahagi ng asawa. Nang gabing iyon, umuwi ako ng 12:00 na ng hating gabi. Nakalubog sa dilim ang villa. Tanging isang dilaw na nightlight ang nagniningning sa silid ni Aling Carmen. Mahimbing siyang natutulog. Ang kanyang paghilik ay umaalingaw sa katahimikan. Lihim akong naglakad patungo sa 2 palapag. Diretso sa opisina ni Marco. Kadalasan, mahigpit niya akong pinagbabawalan na lumapit sa lugar na iyon.
sa dahilan na humahawak siya ng mga kumpidensyal na usapin. Ngunit ngayon, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ng kanyang kabit, ang ipinagbabawal na pinto ay naging mas mahina kaysa kailanman. Binuksan ko ang desktop computer ni Marco. At lumiwanag ang screen. Humihingi ng password. Dati ang password niya ay ang araw ng aming kasal. Ngunit alam kong kapag nagbago ang isang tao, nagbabago rin ang kanyang mga numero. Sinubukan kong ilagay ang petsa ng kapanganakan ni Sofia na nakita ko sa ulat ng detective. 1205-1-8, maling password. Sinubukan kong muli. Sa pagkakataong ito, sinubukan ko ang inaasahang petsa ng kapanganakan ng bata. O anumang numero na may kaugnayan sa kanilang bagong tahanan. Naalala ko ang plate number ng Mercedes-Benz na ginagamit niya. 6,886, maling password din. Bigla kong naalala ang tingin na ibinigay niya kay Sofia sa ospital. Ang tingin ng isang lalaking baliw sa pag-ibig. Sinubukan kong ilagay ang kanyang inisyal na sinusundan ng isang parirala. Aking pag-ibig, S. Lumiwanag ang screen. At ang Windows interface ay nag-welcome sa akin sa sikretong mundo ng aking huwarang asawa. Kumabog ang aking puso ng napakabilis. Tila gustong lumabas sa aking dibdib. Hindi ako nagmadali upang tingnan ang mga larawan o mensahe. Sumusunod sa mga tagubili ni Mang Tony. Naghanap ako sa mga nakatagong folder na may mga hindi nakakasamang pangalan. Tulad ng key datos ng proyekto o di sistema 32. Nakatago ng malalim sa disk. Lihim na inilagay ni Mang Tony ang isang maliit na spyware sa isang email na ipinadala niya kay Marco noong hapon. Nakamaskara bilang advertisement na nagpapahintulot sa akin na ma-access ang mga naka-encrypt na file. At ang lumabas sa harap ko ay nagpahina ng aking mga kamay at binti. Pinilit akong humawak sa gilid ng mesa upang hindi bumagsak. Hindi lang ito mga gastusin para kay Sofia, kundi isang kumpletong sistema ng mga madilim at mapanganib na transaksyon sa pananalapi. Naglalaro si Marco ng crypto at online sports betting sa malaking scale. Mga hanay ng mga order ng paglilipat na kulay pula. Mga negatibong numero na umaabot sa daan-daang libo. Milyon-milyong piso. Puno ang isang spreadsheet ng pagsubaybay sa utang. Lumalabas na ang kanyang malinis at matagumpay na hitsura. Ay isa lamang walang laman na balat na nagtatago ng isang sugarol na malapit ng malugi. Nakaranas siya ng malalaking pagkalugi. Nag-ipon ng utang sa mga loan sharks at maging sa local syndicates. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo ko, hindi ang kanyang utang, kundi ang paraan ng pagbabayad niya rito. Nakakita ko ng isang scan na kopya ng kontrata ng mortgage ng lumang apartment sa Quezon City. Ito ay aking personal na ari-arian. Nakuha ko bago ako ikasal. At nirerentahan upang takpan ang aking mga gastos. Ang kontrata ay para sa isang pautang na 12 milyong piso. Sa isang madilim na institusyon ng pananalapi. Sa ilalim, lumabas ang aking lagda. Malinaw at tumpak. May malambot at kurbadang letra. 79% na magkapareho sa aking tunay na lagda. Pinalso niya ang aking lagda. At nagpanggap ng isang power of attorney. Upang ipamorta ang bahay na pinaghirapan ko. At ilubog ito sa putik ng kanyang mga utang. Patuloy akong nag-slide pababa. Na may malamig na pawis na bumabasa sa aking likod. May mga email na ipinagpalitan sa isang abogado tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya. Lihim siyang naglilipat ng kapital, makinarya, at mga kumikitang kontrata. Sa isang bagong tatag na shell company. Ang taong nakalista bilang legal na kinatawan. Walang iba kundi si Sofia. Dinudugo niya ang joint venture ng aming pag-aasawa. Ginagawa itong isang tuyong balat na may malalaking utang sa buwis.
At pagkatapos, inilipat ang lahat ng legal na responsibilidad sa akin. Na sa mga papeles ay nakalista bilang bisedirektor. Animal. Isa kang halimaw. Bulong ko sa pagitan ng mga ngipin. Na may mga luha ng galit na umaapaw. Lumabas na ang biyaheng ito sa Alemanya. Hindi lang para makasama ang kanyang kabit, kundi isa ring mahalagang hakbang. Upang tumakas mula sa mga nagpapautang na walang tigil na humahabol sa kanya. At kasabay nito, gumawa ng isang alibi. Para sa pagbagsak ng kumpanya. Maingat niyang kinalkula ang bawat hakbang. Itinutulak ang kanyang asawa sa kulungan at sa mga utang. Habang siya, tahimik na nag-i-enjoy sa kanyang kabit. At sa mga ari-arian na kanyang inilihis. Kinabukasan, mas maaga akong gumising kaysa sa dati. Pinanatili ko ang isang kalmadong pag-ugali. Na parang hindi ko natuklasan ang mga kakilakilabot na sikreto kagabi. Tinawagan ko si E.K. Reyes, ang doktor ng pamilya na nagmamanman sa kalusugan ng aming pamilya sa loob ng maraming taon, para sa isang regular na check-up ng aking biyenan. Si E.K. Reyes ay isang mabait na tao. Ngunit medyo duwag. At natatakot na masangkot sa mga legal na usapin. Lihim akong nagmungkahi ng isang pag-audit ng mga ari-arian. At ilang di pangkaraniwang gastusin sa medisina. Na nagpakaba sa kanya. Habang inaalagaan niya si Aling Carmen. Inimbitahan ko siya sa sala upang uminom ng kape. At inilagay ko sa mesa ang isang makapal na sobre. Katabi ng isang screenshot ng isang text message. Sa mensahe, nakita na nakatanggap siya ng komisyon mula kay Marco. Para magreseta ng mga mamahaling gamot. Reyes, alam kong mabuti kayong tao. Ngunit kakaiba ang kinikilos ni Marco kamakailan. Ang aking ina ay patuloy na natutulog. Minsan gising. Minsan tuliro. At ang kanyang kalusugan ay mabilis na humihina. Naghihinala ako na may problema sa gamot na ibinibigay sa kanya, dahan-dahan kong sinabi. Idinikit ko ang aking mga mata sa kanya. Nagsimulang pagpawisan ng husto ang matandang doktor. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang baso ng tubig. At nautal. Ginang Amelia, ako sumusunod lang sa mga tagubili ni Marco. Sabi niya, hindi makatulog ng maayos ang ginang. At umiiyak sa gabi. At kailangan niya ng mas malakas na dosis ng sedatives. Upang makatulog ng maayos. At upang makapagtrabaho ng tahimik ang kanyang mga anak. Mas malakas na sedatives. Ngumiti ako ng mapait. Napakalakas. Nagagawin ang isang matandang may malay sa isang walang kaluluwang balat. Alam nyo, kung malaman ito, mawawalan kayo ng medical license. At makukulong dahil sa pakikipagsabuatan sa paglason. Namutla si E.K. Reyes. Nagmadali siyang umamin na pinilit siya ni Marco na magreseta ng isang uri ng high-dose psychotropic. Isang bawal na gamot para sa matagal na paggamit sa matatanda. Dahil nagdudulot ito ng cognitive impairment at pagka-addict. Pagkatapos paalisin ang doktor. Na may pangako na susuriin niya ang kaso. Bumalik ako sa silid ni Aling Carmen. Tuliro pa rin siya. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nautal ang mga walang kabuluhang salita. Dahan-dahan kong inangat ang kanyang ulo. Upang ayusin ang kanyang unan. Dumampi ang aking kamay sa isang matigas at malutong na bagay. Sa ilalim ng malambot na tela. Isinilid ko ang aking kamay sa loob ng punda ng unan. At kinuha ang isang puting plastik na bote. Walang label. Na naglalaman ng mga light blue na tableta. Ito ang gamot na lihim na ipinasok ni Marcos sa tagalinis. Pinagbawalan siyang durugin ito. At ihalo sa gatas ng kanyang ina. Bawat gabi. Hawak ko ang bote sa aking kamay. Na may halo-halong sakit at galit. Malupit si Marco sa kanyang asawa. Ngunit maging sa kanyang sariling ina. Ang nagluwal at nagpalaki sa kanya.
Wala siyang awa. Ginagamit niya ito bilang isang kasangkapan. Isang maling pasanin. Upang itali ako sa bahay. Pinananatili akong abala sa pag-aalaga sa kanya. Upang wala akong oras na bigyang pansin ang kanyang mga madilim na usapin sa labas ng bahay. Sa sandaling iyon, gumalaw si Aling Carmen. At dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Siguro dahil hindi ko siya binigyan ng kanyang espesyal na gatas ngayong umaga. Medyo mas malinaw siya kaysa sa dati. Nakita niya ang bote ng tableta sa aking kamay. At ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng takot. Na mabilis na naging galit. Sinubukan niyang umupo. Ang kanyang boses ay paos. Ngunit malinaw. Ibigay mo. Ibigay mo iyan. Iyan ang bitamina na binili ni Marco para sa akin. Sinusubukan mo akong nakawan. Tiningnan ko siya. Na may puso kong pinipiga. Ina, hindi ito bitamina. Lason ito na ibinibigay sa inyo ng inyong anak. Upang kayo ay mabaliw. Alam niyo ba kung nasaan siya? Nanatiling tahimik si Aling Carmen. Ibinaba ang kanyang mukha. Iniiwasan ang aking tingin. Ngunit tila hindi na niya kayang pigilan. Binitiwan niya ang isang pangungusap. Na nagpatindig ng balahibo ko. Alam kong hindi siya pumunta sa Alemanya. Nandito siya kasama si Sofia. Sabi niya buntis siya sa anak na lalaki. Ang tagapagmana ng pamilya. Lumalabas na alam niya ang lahat. Alam niyang nambababae ang kanyang anak. Alam niyang mayroon siyang iligal na apo. At pinili niya ang pananahimik. Ang pagiging kasabwat sa panloloko. Para lang sa kanyang obsesyon na magkaroon ng tagapagmana. Ngunit hindi niya napagtanto na ang kanyang pinahahalagahan na anak ay nilalason ang kanyang sariling ina. Para makamit ang kanyang mga layunin. Inilapag ko ang bote ng tableta sa mesa. Tinitingnan ang matandang may sakit. Na nakayakap sa kama. Naramdaman ko ang galit. At kasabay nito. Awa. Siya ay isa pang piyesa. Sa chessboard ng ambisyon ni Marco. Mabilis na lumipas ang panahon, parang isang iglap lamang sa bintana. Isang taon na ang nakalipas mula nang iwan ko ang lupang iyon na puno ng sakit. Sa kalaunan, sa pamamagitan ng mga kwento ng mga dating kapitbahay at ilang mga kaibigan, nabuo ko sa aking isipan ang eksena ng pagbabalik ni Marco. Ang araw na inakala niyang magiging kanyang matagumpay na pagbabalik. Isang mainit na araw iyon nang huminto ang taxi na sakay ni Marco, Sofia, at ng kanilang halos isang taong gulang na anak sa harap ng villa sa tabi ng Pasig River. Bumaba si Marco mula sa kotse na may ere ng pagiging hari. Itinuturo kay Sofia ang villa na parang isang hari na nagpapakita ng kanyang kastilyo sa kanyang reyna. Nakasuot siya ng isang lumang gray na suit, ang kanyang buhok ay may pumada. May suot siyang makinang na gintong relo, sinusubukang magmukhang matagumpay mula sa isang mahabang business trip sa ibang bansa. Si Sofia, nakarga ang sanggol, ay may makeup sa mukha, ngunit hindi maitago ang pagod at kaunting pag-aalala. Tiningnan niya ang malaking villa sa harap niya na may mga matang nagniningning sa kasakiman at pananabik. Marahil sa loob ng isang taon, ipininta ni Marco sa kanya ang isang larawan ng marangyang buhay sa bahay na ito, kung saan papalitan niya ako bilang may-ari at pagsisilbihan ng mga katulong. Lumapit si Marco sa bakal na pinto, naghahanap ng susi sa kanyang maleta. Habang ipinapasok ang susi sa kandado, malakas siyang sumigaw, "Amelia, buksan mo. Nakauwi na ang asawa mo." Ang bagal naman. Binuksan niya ang kandado, ngunit sumabit ang susi at hindi umikot. Napakunot ang kanyang noo, nagmura, at malakas na sinipa ang bakal na pinto. Ang malakas na ingay ng metal ay sumira sa katahimikan ng hapon. Inakala niyang pinalitan ko ang kandado dahil sa sama ng loob, o marahil ay natutulog ako sa loob. Ang tangang babaeng ito, bumalik na ang asawa niya, hindi man lang lumabas para salubungin at pinalitan pa ang kandado para parusahan ako.
Bumaling si Marco kay Sofia, ang kanyang tono ay puno ng paghamak upang itago ang kanyang pagkalito. Huwag kang mag-alala, nagpapahirap lang ang asawa ko. Tatawagan ko siya para buksan at agad ko siyang palalayasin para makapasok ka at ang bata. Paulit-ulit na pinindot ni Marco ang doorbell. Umalingaw-ngaw ang kampana, ngunit ang tanging sagot ay isang nakakatakot na katahimikan mula sa loob ng bahay. Walang anino na lumabas para buksan, walang tunog na nagpapahiwatig ng aking presensya. Nagsimulang maubos ang pasensya ni Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ako, ngunit naalala niyang hindi na gumagana ang aking numero sa loob ng 1 taon. Sumabog ang kanyang galit. Sinimulan niyang sipain ng malakas ang pinto, sumisigaw ng aking pangalan na may mga bastos na salita, na naging dahilan upang buksan ng mga mausisang kapitbahay ang kanilang mga bintana na may mga ekspresyon ng pag-uusisa at awa. Hindi niya alam na ang babaeng kanyang minumura ay kalahati na ng mundo ang layo. At ang bahay na iyon ay matagal nang hindi sa amin. Ang ingay ng mga sipa ay sa wakas ay nagkaroon ng sagot. Ngunit hindi ako iyon. Biglang bumukas ang mabigat na kahoy na pinto. Isang estrangherong lalaki, mataba at maskulado, na may tattoo ng dragon at phoenix sa likod, ang lumabas. May hawak siyang tali ng isang German Shepherd na kasing laki ng isang bisiro na nagpapakita ng mga ngipin, handang sumalakay. Tiningnan ng lalaki si Marco sa pamamagitan ng rehas na bakal. Ang kanyang mga mata ay mabangis, na parang gusto niyang lamunin ang sinumang umistorbo sa kanyang siesta. Ang kanyang boses ay paos at magaspang. Sino ka? Gusto mo bang mamatay? Bakit mo sinisira ang bahay ko? Natigilan si Marco na mutla na parang patay. Umatras siya ng ilang hakbang na utal. Sino po kayo? Bakit kayo nasa bahay ko? Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Amelia? Napangisi ang lalaki ng may paghamak. Dumura siya sa sahig. Bahay mo. Baliw ka ba? Binili ko ang bahay na ito 1 taon na ang nakalipas na may papeles at notaryo. Ang titulo ng ari-arian ay nakapangalan sa akin. Wala akong alam tungkol kay Amelia. Ang alam ko lang, ipinagbili ng dating may-ari ang bahay para magbayad ng utang at umalis na ng bansa matagal na. Ang sinabi ng lalaki ay parang kidlat sa tainga ni Marco na nagpatigil sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sinubukan niyang sumigaw. Sinungaling! Ito ang bahay ko. Nasa business trip ako sa ibang bansa. Iniwan ko ang asawa ko para alagaan ito. Paano niya ito maibibenta nang wala ang aking perma? Isa kang manloloko na umagaw sa aking bahay. Hindi na nag-abala pang makipagtalo ang lalaki. Pumasok siya muli, kumuha ng kopya ng mga dokumento ng pagbili ng bahay, at inihagis ito sa mukha ni Marco sa pamamagitan ng rehas. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Notaryadong kontrata na may pirma ng asawa mo at mo. Sinabi ng asawa mo na binigyan mo siya ng kapangyarihan para magbenta para magbayad ng utang sa sindikato. Umalis ka na ngayon o pakakawalan ko ang aso at kakagatin ka hanggang mamatay. Kinuha ni Marco ang nanginginig na papel at nakita ang kanyang pirma sa tabi ng sa akin. Natigilan siya. Naalala niya ang maraming komplikadong dokumento ng power of attorney na dali-dali niyang pinirmahan bago ang kanyang peking biyahe sa Alemanya. Inakala niyang mga papeles ito ng kumpanya, ngunit lumabas na ito pala ang kapangyarihan para ibenta ang bahay. Si Sofia, sa pagkarinig nito, ay nanghina ang mga binti. Ang sanggol sa kanyang mga braso ay sumisigaw dahil sa init. Nalaman niya ang katotohanan, inagaw niya ang papel kay Marco at sumigaw, niloko mo ako. Sabi mo ito ang bahay mo na ako ang magiging reyna. Nasaan ang bahay? Nasaan ang pera? Isa kang pobreng manloloko. Umiiyak si Sofia at sumugod para kaskasin si Marco. Ang mga sigaw, ang iyak ng sanggol, at ang tahol ng aso ay naghalo sa isang magulong eksena. Lumabas ang mga kapitbahay para makiusyoso.
Nagtawanan sila at nagbulungan tungkol sa hindi tapat na asawa na nag-akalang yumaman na sa ibang bansa at bumalik na walang dala. Habang ang matalino niyang asawa ay naibenta na ang bahay. Si Marco ay nasa gitna ng bagyo na nakayuko dahil sa kahihiyan. Nalaman niyang hindi lang niya nawala ang bahay at ang asawa, kundi naging katatawanan pa siya. Ang kanyang pangarap na maging hari ay naglaho sa mismong pintuan ng bahay na dati ay sa kanya. Itinaboy ng bagong may-ari at kinaskas ni Sofia sa kalye. Si Marco ay parang isang sugatang hayop na nakulong, napilitang isakay ang kanyang kabit at anak sa isang taxi at umalis ng nahihiya. Nakaupo sa kotse, sa kanyang bulsa ay ilang barya na lang ang natira. Ang iba ay nagastos na sa kanyang mga araw ng pagpapasasa sa Pilipinas sa ilalim ng pagkukunwari ng isang dayuhan sa business trip. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Ang pag-iisip sa kanyang ina ay sumilay na parang huling sinag ng pag-asa. Si Mama. Hindi siya pababayaan ng babaeng iyon. Alam niya kung saan siya nagpunta, kung saan niya itinago ang pera, bulong niya at sinabi sa driver na pumunta sa address ng nursing home na nakita niya sa isang lumang text message na ipinadala ko sa kanya. Isang mensahe na binaliwalan niya habang nagpapakasaya, kasama ang kanyang kabit. Huminto ang kotse sa harap ng nursing home na nakatago sa labas ng lungsod. Wala na ang marangyang hitsura nito noong dinala ko ang kanyang ina. Pagkatapos ng isang taon, ang lugar ay mukhang sira-sira at malungkot. Sumugod si Marco sa reception, nagtatanong tungkol kay Aling Carmen. Tiningnan siya ng empleyado ng may awa, binuksan ang isang makapal na libro ng mga tala at bumuntong hininga. Kayo po ba ang anak ni Aling Carmen? Bakit ngayon lang kayo dumating? Isang taon po kayong hinintay ng ginang. Naubos na po ang bayad ng ginang Amelia, 3 buwan na ang nakalipas. Tinawagan namin ang numerong iniwan niya, ngunit hindi na gumagana. Ngayon, ang ginang ay nasa social support wing na. Napakahirap po doon. Natigilan si Marco. Nagmamadali siyang sumunod sa mga direksyon ng empleyado. Ang wing para sa mga matatandang walang pamilya ay nasa likuran, madilim at may malakas na amoy ng disinfectant na halo-halo sa mabahong amoy. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Carmen, na nakayukyok sa isang lumang wheelchair sa isang sulok ng pasilyo. Payat na payat siya, ang kanyang puting buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Ang damit na suot niya ay sira-sira na at may mansa ng lumang pagkain. Mama, ako ito, si Marco. Bumalik ako para sa iyo. Lumapit si Marco at lumuhod sa kanyang paanan na mailuha sa mga mata. Si Aling Carmen, sa pagkarinig sa boses ng kanyang anak, ay lumingon. Ang kanyang mga matang walang buhay ay nanliit, nakatitig sa mukha ng lalaki sa harap niya. At pagkatapos, sa halip na yakapin siya at umiyak sa tuwa, tulad ng inaasahan ni Marco, biglang nanginig si Aling Carmen sa galit. Sa kaunting lakas na natitira sa kanya, itinaas niya ang kanyang payat na kamay at malakas na sinampal si Marco. Anak na walang utang na loob. Bastardo. Nasaan ka? Iniwan mo ako dito para apihin. Umalis na ang asawa mo, binenta lahat ng bahay. Ano pa ang pinunta mo dito? Para tingnan kung patay na ako. Sumisigaw siya at nananampal. Ang kanyang iyak ay paos at nakakadurog ng puso. Nanatiling hindi gumagalaw si Marco, tinatanggap ang parusa. Bawat sampal ng kanyang ina ay isang latigo sa kanyang madilim na konsensya. Nalaman niya na ang pinakamalaking parusa ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang pagtanggi ng taong nagluwal sa kanya. Tumakbo ang nurse para mamagitan, itinuturo ang isang mahabang listahan ng mga utang sa ospital. Tingnan niyo po, pakiusap, bayaran niyo po itong 3 buwan. Sa pagitan ng gamot at diapers, mahigit 200,000 piso po. Kung hindi niyo po mababayaran, kailangan po namin siyang ilipat sa Social Welfare Center ng Estado. Hawak ni Marco ang bill na may nanginginig na mga kamay. Sa kanyang bulsa,
Kailangan niyang bilangin ang bawat sentimo kahit para sa taxi, saan siya kukuha ng 200,000 piso. Si Sofia, na nakatayo sa malayo, na hawak ang sanggol, ay pinapanood ang nakakaawang eksena. Ang kanyang tingin ay mula sa pagkadismaya patungo sa paghamak. Nalaman niyang ipinusta niya ang kanyang buhay sa isang lalaki na hindi lang bangkarote, kundi isa ring pasanin. Umalis si Marco na halos gumagapang mula sa nursing home. Ang mga panaghoy ng kanyang ina ay umaalingaw sa kanyang tainga na parang isang sumpa. Hindi niya kailanman inakala na darating siya sa isang desperadong sitwasyon na hindi niya kayang bayaran kahit ilang libong piso sa gastos sa ospital para sa kanyang ina. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lang. Pagbalik niya sa kumpanya, na dati ay kanyang ipinagmamalaki, ang imperyo na ipinagmalaki niya sa mundo, ang salamin na pinto ng opisina ay natatakpan ng mga pulang selyo mula sa Bureau of Internal Revenue at ng bangko. Natigilan siya. Tinitingnan ang abiso ng pagsamsam ng ari-arian para sa pagpapatupad ng hatol. Naramdaman niyang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumalabas na bago ako umalis, nagpadala ako ng isang kumpletong dossier na may lahat ng mga irregularidad sa pananalapi, tax evasion, at mga mapanlinlang na kontrata na ginawa ni Marco sa loob ng 3 taon sa mga otoridad. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Malinaw nilang inilantad ang kasakiman at kapabayaan ng isang taong gustong yumaman ng mabilis sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Ang telepono ni Marco ay tumutunog ng walang tigil. Hindi na ito mga tawag ng pagbati o imbitasyon para makipagtulungan, kundi mga banta na may amoy ng dugo mula sa sindikato. Ang mga mabilisang pautang para maglaro ng crypto ay ngayon ay nagkaroon na ng compounded interest, na naging isang higanting halimaw na handang lamunin siya anumang oras. Mabilis na pinatay ni Marco ang telepono, itinapon ang eSafe card, at isang malamig na pawis ang bumasa sa kanyang likod. Bumalik siya sa miserableng inuupahang bahay sa isang madilim at mamasa-masang eskinita, kung saan naghihintay si Sofia ng walang pasensya at ang sanggol ay umiiyak. Pagkakita sa kanya na bumalik na walang dala, walang pera o pagkain, itinapon ni Sofia ang maruming diaper sa isang sulok at sumigaw, "Bumalik ka na naman na walang dala." Umiiyak ang bata sa gutom, kailangan ng gatas. Sabi mo magnat ka, may villa, may kumpanya. Bakit tayo nandito sa butas na ito? Tumahimik ka. Huwag ka nang sumigaw. Masakit ang ulo ko, sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kabangisan ng isang sugatang hayop na nakulong. Tumakbo siya para halughugin ang bag ni Sofia, naghahanap ng pera para bumili ng alak. Si Sofia, na natakot, ay lumaban. Nagtulakan sila sa makitid at mabahong silid. Iyan ang huling pera na itinago ko para bumili ng lugaw para sa bata. Isa kang bastardo. Nagsisisi akong nagtiwala ako sa iyo. Nagsisisi akong sinayang ko ang aking kabataan sa pagsunod sa isang manloloko na tulad mo, sigaw ni Sofia na mailuha sa mga mata, mahigpit na niyakap ang kanyang sanggol na parang ito ang kanyang huling kalasag. Tiningnan ni Marco ang kanyang bata at magandang kabit, na ngayon ay gusgusin na may malalim na mukha dahil sa kakulangan ng tulog at pagkain. Bigla siyang napahalakhak ng mapait at malupit. Nalaman niyang walang pera, ang pag-ibig na tinawag niyang tunay ay kasing babasagin ng papel. Naalala niya ako, ang kanyang tapat na asawa, ang kasama niyang kumain ng instant noodles, ang nagpupuyat buong gabi na naglalagay ng basang tela kapag maisakit siya, ang babaeng malupit niyang iniwan. Ang huling pagsisisi ay pumasok sa kanyang isip, ngunit mabilis itong natabunan ng takot. Mga minamahal na tagapakinig, kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, tulungan niyo akong mag-comment ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Pagkatapos ng maraming araw ng desperadong paghahanap, mga tawag, at pang-aabala sa kanyang dating kumpanya at mga kaibigan, sa wakas ay pumayag akong makipagkita sa kanya.
Ang lugar ay hindi isang romantikong coffee shop o isang marangyang restaurant, kundi ang opisina ni Atty. Ricardo, ang aking abogado, isang lugar na kumakatawan sa lamig at kalinawan ng batas. Nakaupo ako sa isang high-end na leather chair, nakatalikod sa bintana, na may tanawin ng abalang lungsod, naglalaro ng isang gintong ballpen. Pagbukas ng pinto, pumasok si Marco na may mapagkumbabang anyo. Sinubukan niyang sumugod para hawakan ang aking kamay, ngunit pinigilan siya ng dalawang malalaking bodyguard. Huminto siya. Pilit na umiti ng baluktot. Amelia, bumalik ka. Hinahanap kita. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo sa buong taon na ito? Akala ko may nangyari sa iyo. Nagsisisi ako. Sinimulan niyang gampanan ang kanyang karaniwang papel ng pagsisisi. Pinihit ko ang upuan para harapin siya. Sa aking mga mata ay wala ng pag-ibig o sama ng loob, tanging awa para sa isang lalaking nakulong. Nag-aalala ka ba sa akin o sa nawawala mong ikit? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matalas na parang labaha. Nagulat si Marco at nautal. Ano ang sinasabi mo? Nagbahagi tayo ng maraming taon ng pagmamahal. Bakit ganyan ang iniisip mo sa akin? Alam kong nagkamali ako kay Sofia, ngunit iyon ay kahinaan lang ng isang lalaki. Niloko niya ako. Naglagay siya ng bitag para magkaanak. Ikaw lang ang mahal ko, Amelia. Hindi ako nagsalita, inilipat ko lang ang isang makapal na dossier papunta sa kanya. Tingnan mo. Tingnan mo ng maigi. Binuksan ni Marco nang nanginginig ang file. Sa loob ay isang serye ng mga larawan niya at ni Sofia na magkasama, mga bank transfer statement, at, higit sa lahat, isang kopya ng isang peking psychiatric report na plano niyang gamitin para ipasok ako sa isang mental institution kung mabigo ang plano ng aksidente para maagaw ang aking mga ari-arian. Sinasabi mong naloko ka, kung gayon, sino ang nagplanong gawing baliw ang kanyang asawa? Sino ang bumili ng insurance na siya ang beneficiary at pagkatapos ay sinubukang sirain ang preno ng kotse ng kanyang asawa? Tanong ko. Bawat salita ay parang pako na tumatama sa kanyang konsensya. Namutla si Marco. Nahulog niya ang dossier sa sahig. Lumipad ang mga larawan. Nalaman niyang ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi na ang masunurin at madaling manipulahin na asawa noon. Hawak ko sa aking mga kamay ang lahat ng ebidensya para ikulong siya habang buhay. Amelia, maawa ka sa akin. Baon ako sa utang. Pinagbabantaan ako ng sindikato. Napakayaman mo. Iligtas mo ako minsan. Ituring mo na lang itong isang gawaing kawanggawa. Nangangako akong pipirmahan ko ang diborsyo, aalis ng malayo at hindi ka naguguluhin pa. Lumuhod si Marco sa sahig, desperadong nagmamakaawa. Sa pagkakita sa kanya na napakapatetiko, tanging kapaitan ang naramdaman ko para sa aking nakaraan. Paano ko minahal at isinakripisyo ang aking kabataan para sa isang napakasamang nilalang? Tumayo ako, inayos ang aking suit, at tiningnan siya mula sa itaas. Hindi ako isang charity organization, Marco Ramirez. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Husgahan ka ng batas. At ako, narito lang ako para makita kung gaano kamahal ang presyo ng pagtataksil. Sa pagkakita na hindi gumana ang kanyang mga pakiusap, lumabas muli ang tunay na mukha ni Marco. Bigla siyang tumayo, pinagpagan ang alikabok sa kanyang tuhod. Ang kanyang tingin ay mula sa pakiusap patungo sa puot at pagkalkula. Alam niyang wala siyang takas, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling baraha, isang bagay na inakala niyang pipilitin akong sumuko. Ngumisi siya ng may paghamak, isang baluktot ng ngiti sa kanyang payat na mukha. Gusto mong maging napakalupit? Sige, kung gusto mong maglaro ng patas, magkwentahan tayo. Akala mo ba itinago mo sa akin ang tungkol sa lupain na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang sa probinsya? Ipinikit ni Marco ang kanyang mga ngipin, lumapit sa mesa, at sinuntok ang salamin.
ang lupaing iyon sa nakalimutang bayan. Inakala mo walang halaga at pinabayaan mo lang, tama ba? Ngunit alam ko, at alam mo rin, na malapit na itong i-reclassify bilang isang pangunahing industrial zone ng probinsya. Ang presyo ng lupa ay tumataas na parang bula araw-araw. Hindi na ito isang walang kwentang lupa, isa itong minahan ng ginto. Daan-daang milyong piso iyon. Tumingin ako sa kanya na may matinding pagkasuklam. Hindi lang niya gusto ang aking pera at buhay, kundi gusto pa niyang sirain, kahit ang mana na iniwan sa akin ng aking mga magulang, ang sagradong lugar kung saan ako ipinanganak. Tapos ka na, tanong ko na may malamig na boses. Akala mo ba hindi ko alam ang halaga ng lupaing iyon? Akala mo ba tanga ako para hayaan ang sarili kong makulong? Binuksan ko ang isang drawer, kinuha ang isa pang dossier, at inihagis sa kanya. Narito ang titulo ng ari-arian. Tingnan mong maigi. Sa seksyon ng pinagmulan ng paggamit, ang lupaing ito ay isang personal na mana na partikular na ibinigay sa akin bago kami ikasal. Ginawa ng aking mga magulang ang mga papeles at tinukoy na ito ay isang regalo sa kanilang anak na babae, hindi para isama bilang conjugal property. Maaari kang magdemanda hanggang langit, ngunit hindi ka makakakuha kahit isang sentimo. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Kinakalkula mo ang iyong buong buhay, ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Nagpaplano ang tao, ngunit nagpapasya ang Diyos. Nakita ng aking mga magulang ang iyong madilim na puso at pitrotektahan ako sa ganitong paraan. Talo ka, Marco. Talo ka sa lahat. Kinuha ni Marco ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang linyang nagpapatunay ng pribadong pag-aari. Nanginginig ang kanyang kamay. Bahagyang nahulog ang papel sa sahig, kasama ang kanyang huling pag-asa. Umatras siya, bumubulong, hindi maaari. Paano ito nangyari? Pinindot ko ang pindutan para tawagan ang seguridad para paalisin siya. Tapos na ang pagpupulong. Hawak ng mahigpit ng mga bodyguard, habang hinihila siya palabas, si Marco ay nagpumiglas na parang isang sugatang hayop na nakulong. Huwag kang magsaya. Kahit pribadong ari-arian ang lupa, legal pa rin akong asawa mo sa mga papeles. Kung hindi ako pipirma, hindi ka makakapagdiborsyo. Gusto mong maging malaya para makipagtalik sa iba, tama ba? Managinip ka. Hihilahin kita kasama ko habang buhay. Ididemanda kita sa pag-abandona sa tahanan at sa hindi pagtupad sa iyong mga tungkulin bilang asawa. Nanatili akong nakaupo sa aking upuan, dahan-dahang iniikot ang ballpen. Tiningnan ko siya na parang isang kakaiba at patetikong nilalang. Nang makita niyang hindi ako gumagalaw, inakala ni Marco na nakulong niya ako. Ngumisi siya ng may paghamak. Ang kanyang tono ay naging isang nakakasuka na pagkukunwari. Bukod pa rito, huwag mong kalimutan ang isang mahalagang bagay. Isa kang baog na babae na hindi maaaring magkaanak. Pinutol mo ang lahi ng aking pamilya sa loob ng maraming taon. Ngayon may anak na ako kay Sofia. Siya ang tagapagmana, ang dugo ng pamilyang Ramirez. Napakayaman mo, sobra-sobra ang pera mo para sa 3 buhay. May responsibilidad kang suportahan ang bata. Tiningnan ko siya. Umakyat ang pagkasuklam sa aking lalamunan, ngunit sa halip na galit, naramdaman ko ang isang mapait na tawa para sa aking sariling buhay. Ang lalaking ito, ang naglalagay ng birth control pills sa aking inumin sa loob ng maraming taon para hindi ako magkaanak, ang gumamit ng parehong kasawian na siya ang may gawa para pahirapan ako. Ngayon ay nangangahas na humingi ng pera para sa sustento ng kanyang iligal na anak. Hindi lang siya malupit, ang kanyang karakter ay napakabulok na wala ng lunas. Nang araw ng hatol, ang langit ng Metro Manila ay kakaibang asul. Ako, na nakasuot ng isang eleganteng puting suit, ay nakaupo sa hanay ng mga manonood. Ang aking puso ay kasing kalmado ng isang lawa. Si Marco ay nasa upuan ng mga akusado, nakayuko, kalbo, ang kanyang puti at itim na guhit na damit ay nagpapamukha sa kanya na mas payat at maliit.
Hindi siya nangahas na tumingin sa sinuman, kahit kay Sofia, na nakaupo sa hanay ng mga testigo na may namamaga na mga mata. Binasa ng presiding judge ang akusasyon na may malakas na boses, inilista ng detalyado ang bawat kaso laban kay Marco Ramirez, pandaraya, paglilipat ng ari-arian, pamimeke ng mga dokumento, pagtatangkang pagpatay na may premeditasyon at pagtataksil. Bawat kaso ay parang martilyo na nagsasara sa pinto ng kanyang kalayaan. Si Sofia ay tapat na nagtestigo, ibinigay ang lahat ng ebidensya, kasama na ang mga banta ni Marco, na nagpahintulot sa mga otoridad na mabilis na isara ang kaso. Ang akusadong si Marco Ramirez, na may malupit at kasuklam-suklam na karakter, at dahil sa mga masasamang motibo, ay nagtangka laban sa buhay at kalusugan ng ibang tao. Hinahatulan ng korte na ito ang akusado ng 20 taon sa bilangguan. Ang pagpukpok ng martilyo ng hukom ay malakas at tiyak, na nagtapos sa buhay ng isang lalaking may walang kabusugang kasakiman. Si Marco ay natumba. Kinailangan siyang alalayan ng 2 judicial officer para manatiling nakatayo. Lumingon siya. Nagtama ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Sa kanila ay may pakiusap, pagsisisi at desperasyon. Ngunit sinagot ko lang ito ng isang walang pakialam na tingin. Tapos na ang sesyon. Lumabas ako ng courtroom na nararamdaman ang init ng araw sa aking balat. Tumakbo si Sofia sa likuran ko kasama ang kanyang anak sa mga braso at tinawag ako na may nag-aalinlangan na boses. Amelia, pasensya na. Alam kong walang halaga ang aking paghingi ng tawad, ngunit tunay akong nagsisisi. Dadalhin ko ang aking anak sa probinsya, magsasaka ako, magnenegosyo ng maliit para suportahan siya at lalayo ako sa lungsod. Tiningnan ko ang dalaga, isa ring biktima ng panlilinlang, at dahan-dahang tumango. Bumalik ka sa iyong buhay, ayusin mo ang iyong buhay. Walang kasalanan ang bata. Palakihin mo siyang mabuti. Huwag mong hayaang sumunod siya sa yapak ng kanyang ama. Binigyan ko si Sofia ng isang maliit na sobre na may kaunting pera. Hindi gaanong marami, ngunit sapat para sa kanila upang makasakay ng bus, pabalik sa kanilang probinsya, at makaraos sa mga unang mahihirap na araw. Umiyak si Sofia. Paulit-ulit siyang nagpasalamat at umalis na mag-isa, kasama ang sanggol. Sa pagkakita sa kanyang anino na naglalaho, naramdaman kong gumaan ang aking dibdib. Ang lahat ng utang, puot, panlilinlang, at sakit ng huling 12 taon, lahat ay nakabalot at nailibing sa likod ng pinto ng korte na iyon. Lumapit sa akin si Atty. Ricardo, iniabot ang dekreto ng diborsyo. Legal na. Binabati kita, Amelia, ganap ka ng malaya. Simula ngayon, ikaw ay si Amelia Santos. Isang independyente at masayang babae. Kinuha ko ang manipis ngunit makabuluhang papel. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang papel na ito ay hindi lang ang katapusan ng isang pag-aasawa, kundi ang aking pasaporte para pumasok sa isang bagong buhay, kung saan mabubuhay ako para sa aking sarili, buo at nagniningning. Isang linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Marco, nakatanggap ako ng tawag mula sa nursing home na nag-uulat na lumala ang kalusugan ni Aling Carmen. Bagamat nangako ako sa sarili kong magiging matigas, sa pag-iisip sa 12 taon na tinawag ko siyang ina, nagpa siya akong bisitahin siya sa huling pagkakataon. Nakahiga si Aling Carmen sa kama, nakakabit ang mga swero sa kanyang payat na braso. Nang marinig niya ang aking mga yapak, hirap siyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga matang walang buhay, na laging tumitingin sa akin nang may pagsusuri at paghamak, ngayon ay nagpapakita na lang ng takot at matinding kalungkutan. Alam na niyang naaresto si Marco. Ang pagkabigla ay parang huling suntok na pumutol sa kanyang kaunting sigla. Pagkakita sa akin, sinubukan niyang bumangon. Ang kanyang nanginginig na kamay ay iniabot na parang gustong hawakan ang sa akin, ngunit umatras dahil sa kasalanan. Ang kanyang boses ay isang putol-putol na bulong na may mabigat na paghinga. Amelia, dumating ka, tama ba? Akala ko kinamumuhian mo ang pamilyang ito at hindi mo na ako gustong makita pa.
Lumapit ako ng isang upuan at umupo sa tabi ng kama. Hindi ko hinawakan ang kanyang kamay, inilagay ko lang ang isang bag ng prutas sa mesa. Pumunta ako para bayaran ang bill ng ospital at para magpaalam. Ina, aalis ako ng malayo at malamang ay hindi na ako babalik. Manatili kayo dito. Kumain ng mabuti. Sabi ng doktor, kung susundin niyo ang paggamot, may pag-asa pa. Umiling si Aling Carmen. Bumuhos ang mga luha mula sa kanyang kulubot na mga mata at dumaloy sa kanyang payat na mga pisngi. Hindi na ako magtatagal. Ang karma na idinulot ng pamilyang ito. Pasensya na, Amelia. Bigla siyang nag-alala, mahigpit na hinawakan ang aking damit. Naging apurahan ang kanyang boses at umiiyak. Anak, alam mo ba kung bakit hindi ka nagkaanak sa loob ng maraming taon? Hindi iyon kasalanan mo. Ako iyon. Ako iyon. Natigilan ako. Malakas na kumabog ang aking puso. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Isang kilabot ang gumapang sa aking likod. Umiyak si Aling Carmen, inamin ang kakilakilabot na katotohanan na itinago niya sa loob ng isang dekada. Maraming taon na ang nakalipas, pumunta ako sa isang manghula at sinabi niya sa akin na hindi magkatugma ang edad ninyo ni Marco, na kung magkakaanak ka ng lalaki, mamamatay ng maaga ang kanyang ama. Natakot akong mawala ang aking anak, kaya lihim kong hinaluan ng birth control pills ang tonic na inihahanda ko para sa iyo araw-araw. Pasensya na, anak, napakasama ko. Paralisado ang mundo sa aking mga mata. Lumalabas na ang aking walang katapusang sakit, ang aking mababang pagtingin sa sarili, dahil sa hindi pagtupad sa aking tungkulin bilang ina, lahat ay isinagawa ng babaeng ito. Dahil sa pamahiin, dahil sa bulag na pagkamakasarili na protektahan ang kanyang anak, pinagkaitan niya ako ng aking karapatan na maging ina, ginawa akong isang baog na puno sa mata ng mga tao. Tiningnan ko siya. Ang paunang awa ay ganap na nawala, naiwan lang ang pagkasuklam at isang manhid na sakit. Bigla akong tumayo, inalis ang aking kamay mula sa kanya na parang nakahawak ako sa nagbabagang uling. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumbatan siya, ngunit sa pagkakita sa kanyang pagod na katawan na nasa bingit ng kamatayan, lahat ng salita ay naging walang kabuluhan. Ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagalitan siya, kundi ang hayaan siyang mamatay ng dahan-dahan sa pagsisisi at kalungkutan. Huminga ako ng malalim. Nilunok ko ang aking mga luha. Ang aking boses ay malamig. Manahimik kayo. Hindi ko kayo adedemanda. Hahayaan ko kayong mabuhay sa mga natitirang araw ninyo para kainin ang inyong sariling kasalanan. Ang bayad sa ospital ang aking huling gawa ng kabaitan bilang manugang. Paalam. Tumalikod ako at umalis ng may desisyon, iniwan ang huling pagsisisi ni Aling Carmen, na nalunod sa tunog ng ulan sa labas ng bintana. Ang buhay ni Aling Carmen ay nagturo sa akin ng isang mapait na aral, ang bulag na sakripisyo ng isang magulang at ang pagkontrol sa mga anak sa ngalan ng kipag-ibig ay nagdudulot lamang ng trahedya. At para kay Marco, ang kanyang pagbagsak ay isang paalala na ang pag-ibig at pagtitiwala ng mga magulang ay hindi isang bagay na dapat baliwalain. Nagising ako sa unang umaga ng aking malayang buhay. Nang ang lungsod ay natutulog pa sa ilalim ng hamog ng umaga. Lumabas ako sa balkonahe ng marangyang apartment na pansamantala kong inupahan. Na may isang tasa ng mainit na chamomile tea sa aking kamay, malalim kong nilanghap ang sariwang hangin ng madaling araw. Sa ibaba ko, ang Pasig River ay dumadaloy ng payapa. Ang ibabaw ng tubig ay nagniningning, sumasalamin sa mga unang sinag ng araw na parang likidong ginto. Ang mga barkong kargamento ay dahan-dahang naglalayag. Ang tunog ng kanilang mga sirena sa malayo ay kakaibang payapa. Naalala ko na 12 taon na ang nakalipas, sa tabi rin ng ilog na ito, ako ay isang dalagang puno ng pangarap. Naniniwala sa walang hanggang pag-ibig at pagsasakripisyo sa sarili.
Ibinuhos ko ang aking buong kaluluwa at kabataan sa kapakanan ng ibang tao para lang makatanggap ng isang ganap na pagtataksil. Ngunit ngayon, nakatayo rito, wala na akong nararamdamang sakit o sama ng loob. Ang sakit ay parang isang lumang peklat. Pinapaalalahanan ako nito sa mga nangyari, ngunit hindi na ito dumudugo, hindi na masakit. Tumunog ang telepono sa mesa. Nagpapahiwatig ng isang bagong email. Binuksan ko ito. Ito ay isang imbitasyon mula sa isang internasyonal na samahan ng sining. Porma nila akong inaanyayahan na lumahok sa isang solo exhibition sa Singapore sa susunod na buwan. Ang aking koleksyon ng sining ay pinamagatang para sa muling pagsilang. Ang mga pintura na nilikha gamit ang aking sariling mga luha at paggising sa mga malungkot na gabi ay nakatatak sa puso ng konseho ng sining. Ito ay hindi lang pagkilala sa aking talento, kundi ang pinto sa isang bagong abot-tanaw, isang lugar kung saan maaari kong isabuhay ang aking hilig na matagal nang nakalibing sa ilalim ng bigat ng buhay, pera, at mga tungkulin bilang asawa. Uminom ako ng isang higop ng tsaa. Ang matamis na lasa ay kumalat sa aking dila. Tumingin ako sa abot-tanaw, kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw, matingkad na pula na nagpapawi sa mga nagtatagal na kulay abon na ulap. Ang buhay ay parang ilog na iyon. May mga liko, minsan ay dumadaloy ng marahas, ngunit sa huli ay laging dumadaloy sa malawak na karagatan. Inakala kong nawala ko na ang lahat, ngunit lumabas na sa pagbitaw sa mga bagay na hindi sa akin, nakuha ko ang buong mundo. Bumalik ako sa loob, sinimulang ayusin ang aking maleta para sa susunod na biyahe. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagtakas sa ulan at gabi, kundi isang paglalakbay ng pagmamalaki at pag-asa. Dadalhin ko ang alaala ng mga maulang araw para pahalagahan ang mga maaraw na araw. Natutunan ko na ang kabaitan ay maihalaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. At minsan, ang isang matalinong paghihiganti ay isang paraan ng pagpapagising sa moralidad ng mga naliligaw ng landas. Maaaring magkaroon ng mas maraming hamon sa hinaharap. Maaaring magmahal akong muli o maaaring pumili ako ng isang buhay na single at may pagmamalaki. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay natagpuan kong muli ang aking sarili. Isang babae na marunong magmahal sa sarili at hindi kailanman yumuyuko sa tadhana. Ang kwento ni Amelia at Marco ay nagtatapos sa bahaging ito. Ano sa tingin mo ang naging desisyon ni Amelia? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, mayroon ka bang gagawin na iba? Ibahagi mo ang iyong saloobin sa comment section, binabasa ko ang bawat isa sa mga iyan. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng pag-iisip o nagparamdam ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa iyong pinagkakatiwalaang makakaramdam din. At mag-subscribe sa Luha at Katahimikan para hindi mo makaligtaan ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod ikaw na mismo ang magiging bida o saksi, ang kwentong ito ay katang-isip. Ang mga pangyayaring ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay, kundi magsilbing pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.